hatagan kita sa iyang mga pulong hatagan ta sa enhancement ang ating mga spirituality at mga kabuhi sa iyang mga sige diri kita sa atong mga Biblia pag kita diri kita sa atong pagtuon diri kita sa libro kang First Peter chapter 5 verse 6. First Peter 5:6. Siling dira. First Peter 5:6. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Okay? Ini atong pagkatunan sining adlaw nagambal sang humility, ang pagpaubos no sang aton mga kaugalingon sa Ginoo. Importante ini ang humility. Ang humility according to the Bible nagahambal diri nga ang Biblia according kay Peter, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Magpaubos kamo sa inyong mga kaugalingon under the mighty hand of God, sa idalom sang gamhanan nga kamot sang Dios, kay sa nagakaigo o kung sa husto nga tion siya magabayaw sa imo o sa inyo. Ang atong Ginoo, ang iyagin man nga nature, kung siya mo humble, giman ang atong Ginoo. Si Kristo Jesus, ang atong Ginoo. Halin sa kay nanay niya palang kay Mary, ginpili sang Diyos, no? Nga si Mary, gintawagan niya siya nga blessed art thou among women. Bulahan ikaw sa tunga sang mga kababayinhan kaysa kadamuon sa mga babayi dito sa Israel, sa mga pungsod, siya gid ang napilian, no? Blessed siya. Ang iya nga blessedness nga natawo ang atong Ginoo pagi sa iya, tinga ang siya gid ang ginpili kang Ginoo amo nang pamangkot naton yang sabat lang dira sa Luke chapter 1 verse 42, abitan naton sa mga Biblia 1:42, may nakita kita diri nga adali lang sa 1:48 from verse 46. Tanungan nyo bala. Luke 1:46, and Mary said, my soul doth magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God my Savior, for He hath regarded the low estate of His handmaiden. For behold, from henceforth all generations shall call me blessed. Ang words dira nga low estate araw sa verse 48. For He hath regarded the low estate of His handmaiden. Ang word nga low estate nagambal kang iyang sa panisya sa Griego, sa Greek word tapinos, ang nagaling nga word nga tapinos. Iting kamurang pag pronounce, tapinos. Ang bot sa lingon sini, mga tao ni siya nga ordinary people. Na simple nga mga tao, no? Kung sa aton panisubong daw ka low profile bala. Hindi high profile nga pagkabuhi, no? O personalidad, kundi nga kasimple nga mga personalidad nga mga tao ni. Huwag takamaan kung financially, basigid man hindi ni sila stable nga mga tao. Ining si Mary, again, low estate. Simple people, ordinary people. Si Joseph nga iya husband, sinisang Bible, carpenter man lang, no? Carpenter.
Si Jesus ginbansagan man nga the carpenter. Isa ka karpintero, siyempre kung ano nga panimalay ang gindakuan mo, ang marang training kang bata, no? Depende kung may mga kuan gid man sa pangabuhi, basi may sobra sa pagpangabuhi, may pagpaeskwela sa kabataan, siyempre siguro makaeskwela man sa mga universidad, right? Si Jesus, siling sang Bible, why man siya sang ang pagkilala sa iya sang mga tao sadto is wala siya sang tinapusan. Kadto bala kita sa John chapter 7 kay may dugang pagidiring ideya sa aton ang ginatagang Bible about the Lord Jesus Christ. In John chapter 7 verse 40, ano na siya? Verse 40, hindi ta nakita dyan. Okay. Unlearn and not, okay. Hindi natin nakita dyan. Basta ang pagkilala na dira sa iya, nga waay man siya sang tinapusan, no? Amo nang pagkilala sa iya dira sang iban nga mga tao. Okay. From verse, okay. Dali lang. Kay ang akin nga papel nga supposed to be outline ko nga naplastar ko ron nalipatan ko sa balay. So nagdihon-dihon na lang kita diri. Kay why di mo makita. Basta ang ginsilindra sa Bible nga ang pagkilala dira sa iya sang mga tao is why sa sang kwan, no? Unlearn siya. Hindi natin nakita. Sige na lang. Okay. So muli nga nga Ginoo, no? Si Kristo Jesus. Kag bisan pa sa iyang pagkabuhi nakita ta, no, ang iyang kabuhi sa aton Ginoo. To the point kan dito naging siya gani sa cross, ging crucify siya, ano ang iyang siling dito, pangamuyo niya, Father, forgive them for they know not what they do. Just imagine amor na ginahimo sang tao sa imo. Ang imo gyapon nga pangamuyo nga Father, forgive them. Pasayloa sila, patawara sila sang ila ginahimo. Kay way sila nakaibalo. Ginsakit na siya, ginlatigo na siya sang mga may mga ang wet nga na nga may mga sarait na. And then ginpapasaan pa sang cross dalon dito sa may Calvary, kaging crucify siya, ginlansang ang duwa niya kakamot, duwa ka tiyan, ginbuno pang yakilid, way pa siya nakatulog sa sina nga gabi ng iyang himo dito, before siya nga gindakop, nangamuyo siya, no? Overnight, and then way katulog, gindakop na lang dayon, kadayon na gindala to sa korte, kagin pamatbatan dayon sang kamatayon. Ginuhaw siya sa amuman nga adlaw nga ginlansang siya, ginpainom siya sang langgaw. Okay, ano ang ginhimo, no, sa iya? Ti amura, no, sa cross didto. Kag bisan pa sadto nga gindakop na siya. Ano ni sa sadto nga time nga magsulod siya sa may Jerusalem triumphal entry. Why siya magsakay sa kabayo nga do isagid ka hari, ano, nga conquering king, wala. Sakay siya sa donkey, isa ka nagapakita, no, sang behavior kang sapat nga mabuhat nga sapat. Dito siya nagsakay. You see? Amo na, no, nagapakita ng kabilugan sang kabuhi sa aton Ginoo bisan pa sa mga tao nga may karelasyon siya nga mga tao, his mother Mary, Joseph, his stepfather, even the Lord Jesus Christ, kag sa tanan niya nga mga activity siya kabuhi nagapakita sang humility. You see? Tubtob nga ginlansang sa cross according sa Philippians chapter 2 verse 8. Ano ginsambit dira? In the book of Philippians chapter 2 verse 8, the Bible says, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Nasapuan siya nga nangin kaanggid sa aton nga taho. Nagpaubos siya sa iyaw kagalingon.
became obedient, no? Nangin masinulundon siya tubtob sa kamatayon, even the death of the cross, tubtob sa kamatayon dito sa cross. Ano ang primero gin pangamuyo niya? Father, kung pwede pa lang, let not this cup, kung pwede pa lang, Father, siling niya, this cup pass from me, but not my will, but yours. Namo ang cup nga to, gambal to kang cup of indignation, ang kaakig kang Diyos sa tao, di kung hindi siya karon mamatay sa cross, why isang forgiveness ang aton mga sala, kay dapat mamatay gid man siya para mabayran aton mga sala. For there is no shedding of blood, there is no, ano kani, remission. Dapat nga mamatay gid siya. For the wages of sin is, death. Mabayran gid ang aton mga sala. So hindi pwede nga magliton siya o kung magpas lang ang cup nga ina. Kundi nga bulan niyang cup kag imnon niya gid sa aton pangahimuon niya gid sa cross nga mamatay siya. So muna ang aton Ginoo. Kag bisan pa sa pagpili sang iya nga mga disipulo, why siya sang mga disipulo nga mga maalam gid Luwas kay kuan gid lang guro kay Matthew, no? Ano gani siya? Tax collector, government employee, and the rest kang iya nga mga apostles, mga fishermen, mangingisda, ti manubo ra nga kalidad sang trabaho sang unang nga panon kung mangingisda ka lang. Kung seaman ikaw tulad no? Mariner ikaw, tira kapitan kabi, rata natin siguro, no? Mga fishermen, nga ginakabig ng mga manubo nga mga kalidad sang trabaho, and yet tanawa ang paghatag sang may value ang ining mga fishermen para sa aton Ginoo nga si Kristo Jesus. Ginhimo niya nga mga fishers of men. Iya nga mangin upod sa buluhaton. No? Luwas kay Matthew, tax collector, si Luke tanin di man ra apostle, no? Disciple man lang tanara. Doktor siya abi sa time ra ni Apostle Paul. Kag si Apostle Paul gintawag man nga ika-13 tanang apostoles, no? Nga para sa mga Gentile, ang 12 apostles para sa mga Israelites sa sadto nga time. Si Apostle Paul is the apostle, preacher, and teacher of the Gentiles. Abogado man o kung teacher of the law man si Apostle Paul. Kag tanawan nyo sa 1 Corinthians, in relation sa atong nga pagtun about humility, nakambal sang pagka mapinubuson, ang pagka mga tao nga mapinubuson, bisan ang pagpili sa aton Ginoo in 1 Corinthians chapter 1 verse 26, siling Apostle Paul sa mga tumuluo sa Korinto, for ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. Sila niya, inyo nasaksihan mga kauturan ang aton nga pagtinawag mga kauturan, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble, nor called. But God hath chosen the foolish things of the world, foolish things of the world to confound the wise. And God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty, and base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to naught things that are. You see? Do nagapakita lang Bible nga do marapit ang Ginoo sa mga pigado. Tawa yung mga bersikulo nga ginpang tanaw naton magulat. Na ano man, pero hindi. Kuning ang Ginoo may iluyag tanang nga ipakita nga ining mga tao ngini ti simpre defenseless ning mga tao mo. Okay, do defenseless bla do wire man ti ginasarigan. Way man ti manggad, way man ti mga propiedad. Kundi ang ilama lang ni nga ginasaligan amo ang kuan no, ang Ginoo. Okay? Ginoo lang gid.
Pero amo ra gani nga bisan sa kaluwasan naton, amo ra gani nga ginlibre na lang nga Ginoo aton kaluwasan kay hindi man ta kabayad mo. Di ba lang ang kaluwasan naton by grace? Eh, kay kung pabilihan ka Ginoo ay mga ti mabayad. Hindi kita malipay sina nga ginhatagan kita sang libre nga kaluwasan. Kag karake-rake ka mga bersikulo sa Bible diri nga nagapamatuod nga kaluwasan ta is by grace, not by works, lest any man should boast. Dugang sa verse 29, that no man should glory in his presence, but of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, righteousness, and sanctification, and redemption. Ano? Yung pagsabit ra. That according as it is written, that he that glorieth, let him glory in the Lord. Agod ng tao nga kung mahimaya niya, himayaon niya ang Ginoo. Kagway sang tao nga mag-glory in His presence, that no flesh should glory in His presence. Kaya ang tanan, ginlibre kang Ginoo para sa aton. Kaya mura nga ginabalyo taman, no? Ang aton nga kaluwasan, nga ginatag niya, why naton nga ginakwan? Gina-disregard, why naton nga do as if, why kita sa responsibility. No, rather, basta libre ganira, ginapakamahal tara. Amurang kaluwasan naton. Now, ti dugang pa, ang ginsambit kang Bible pag diri in 1 Corinthians 8:9, 2 Corinthians 8:9, ang aton Ginoo dito sa himaya, ginbayaan niyang himaya, the splendors of heaven. Kag nangin kwan siya, no? Nangin pour siya para sa aton. Now look at in 2 Corinthians chapter 8 verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. Nagapakita nga siya manggaranon sa iyang himaya, no? Tungod sa aton, no? Nangin-imol siya, nagpaka-imol siya. Gimbayaan niya to ang himaya nga dito siya kag natawo siya diri nga moto siling naton ginay ginhambalta nga natawo sa panimalay nga pigado, no? Kag siya gani gingkabing nga way man siya sa kinun-an. Basta dito kay nasa John chapter 7 diyan lang to, no? Nga bersikulo. Ang pagtanaw kana kang iban nga mga tao dira way sang kinun-an mo kay tinakilala bay nila ang nanay ni Jesus ngayon nga si Mary pigado guro nga panimalay gid. Way sang tinapusan. And yet, naga man, nga may mga doktor of the law man to gani nga nagatipon sa iya, ka nagapamatik ang iya kaalam. Diba? Amo ni, no? Ang nakita naton. Kag, sa Biblia, amo to siling naton kay nga sa 1 Peter chapter 5 verse 6, nga humble yourself in the sight of the Lord, and He shall lift, and in due time He shall lift you up. In James chapter 4, verse 10. James 4, verse 10. Tugangan natin diri. Sa ginsambat rin ni James. James 4, verse 10. Nga nagasiling, humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Okay, ang ginambal kina ni Peter, amo man ang ginambal din ni James. And verse 7, sa ibabaw lang, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Okay. Gambal sang submission. Sa verse sa 6, sa ibabaw lang, but he giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud, but he giveth grace unto the humble. Okay. Kaya again, sulito naton kay na, ang nature kang aton Ginoo, kuan gid man ang aton Ginoo mo. Loving, merciful, gracious, just, right. Ano pa gini ang nagapakita sa iyang humility, no? Amo diyang nature kang aton nga Ginoo, no? Nga si Kristo Jesus. Kag diri sa Bible, ang nakita ta bala no sang tagliga ginsabit naton diri ang kabuhi ni Pero. May tatlo kita diri kahari nga hindi nato nakita ang ila bala nga humility.
sa baylo nga nangin ini nga mga king wala nila ginatagan sang glory ang Ginoo sa likod sang ilang nga mga siguro masiling kita nga success sila no tungod sa nga abundance nga ginhatag sa Ginoo sa ila pero why nila gina-acknowledge ang Ginoo sa ilang um, abundance nila. Now sa kay King Pero diri in Exodus chapter 5 verse 2 i-recall ta ang background diri nga ginapangabay na gid sang Ginoo si Pero paagi kay Moses nga let my people go that they may serve me. Tuguting akon nga mga katawhan nga maglakat sila agud nga makaalagad sila sa akon. How many times nga ginbalik-balik ina ni Moses nga kwan nga request kay Pero kung ano nga bal ni Pero diri sa Exodus 5 verse 2. Ariya. Exodus chapter 5 verse 2. And Pharaoh said, "Who is the Lord that I should obey his voice? So let Israel go. I know not the Lord, neither will I let Israel go." Sili ni Pero, sino ina nga Ginoo nga sundon kong iya nga mga tingog nga tugutan ng Israel nga maglakat? Wala ako makakilala sa Ginoo kag indi ko man pagtugutan nga ang Israel maglakat. So meaning si Pero diri way nakakilala sa Ginoo. Sino ina nga Ginoo Moses way ko kakilala sina nga sundon kong iya nga mga tingog. Hindi ka mo maglakat. So meaning naga-challenge ini sa Dios ang iya nga mga ginahimo diri ginangkat niya ang Dios. Tob-tob again. Siling naton sa nangligad napulo ka 10 plagues to nga ginpakita kino sa iya nga pungsod. Kagason gin lagas pa nila to mga Israelites to sa Red Sea. Dito pagigip kita nga Ginoo ka mga katingalahan. Okay? Si King Pharaoh. Tiara ang judgment sa ino sa iya. Si King Nebuchadnezzar, Daniel chapter 4 verse 30. Si King Nebuchadnezzar Mandiriya, why niya man gin-acknowledge ang Ginoo, ang iyang ginaistorya niyang iya kaugalingon samtang nagalakat-lakat siya kag nagatanaw kang iya nga palasyo, na rin ginambal niya. In Daniel chapter 4 verse 30, siling diri, and the king spake and said, "It is not this great Babylon that I have built for the house of the kingdom by the might of my power and the honor of my majesty." Amo nang ginaistorya niya siya ko galingon. While the word was in the king's mouth, there fell a voice from heaven saying, "O King Nebuchadnezzar, today it is spoken, the king is departed from thee." Ang ini nga mensahe para ini sa imo hari, kag ang imo ginarian magataliwan, pagakwaon sa imo. Amurang judgment kang ino sa iya, ang iya ginarian bulan sa iya. Why man dira literally nga ginpapanaog siya sa trono niya kundi ka nanaog na lang siya ginkuha sa mga tao didto kay tungod nga hindi ran maayo ang iyang isip. May sakit na diri si ano ni naglain ang iyang isip no si King Nebuchadnezzar. Okay. Kag ang ikatatlo diri nga hari sa Acts chapter 12 verse 23. Ang ini nga hari naman si King Herod nagsuksok sang iyang royal apparel kag nagpamulong-pulong to sa tubangan ka mga tao kag samtang naghambal siya dayaw sa mga tao dito siling niya ang iya tingog hindi ni tingog sang ordinaryo nga tao kundi nga tingog ini sang Dios. Verse 23 tanungan nyo 23 verse 22 and the people verse 21, and upon a set day, Herod, arrayed in royal apparel, and sat upon his throne, and made an oration unto them. And the people gave a shout, saying, "It is the voice of a God, and not of a man." And immediately the angel of the Lord smote him, because he gave not God the glory, and he was eaten of worms, and gave up the ghost thereof. Ang judgment sa iya. Buhi pa siya, pero ang ulod, nagatao na sa iya. Ginbato niya ang dayaw sang tao sa iya
nga ang iya tingog, hindi tingog sang tao kundi tingog sang Dios. Wa niya ginhatagan glory ang Ginoo. Now, tatlo ra ka nakita naton sa scripture nga tatlo man kahari nga waay nag-acknowledge sa Dios. Anong nakita pag naton diri sa aton dugang man nga pag tukim ining famous people who mock God. Pwede man kamo ka-research by your own, no? Sa Google ko naging kuha, yung title is Famous People who Mock God. Hindi ta pwede ilaglahagan ang Diyos. Number one there is John Lennon. Si John Lennon, some years before, during his interview with an American magazine, he said, Christianity will end, it will disappear. I do not have to argue about that. I am certain. Jesus was okay, but his subjects were too simple. Today, we are more than famous than him. Just imagine. Kung sa aton pangalingwahe, ang Christianity will end. It will disappear. Piling niya mawala na. Mawala ng Christianity. Kag hindi rin ko magbais pa sa inyo, I do not have to argue about that. I am certain. Ako sigurado gid. It will disappear ang Christianity. Sila niya si Jesus, okay. Pero ang iyang kinaiya, ng subjects, were too simple. Today, we are more than famous than him. Kami mas kilala pa. Bantog pa kami. Famous pa kami. Sang sa kay Jesus. Insulto ina. Si Tancredo Neves, na during election, aring ginsambit nyo, during the presidential campaign, he said, if he got 500,000 votes from his party, not even God would remove him from presidency. Sila niya makakuha lang ko 500,000 votes, makapungko ako, bisan ang Diyos hindi maka-remove sa akon nga trono, sa akon nga presidency. Way pagani siya makapungko, nagmasakit siya kag kaliwan. Way siya kapungko. Sino pagi diri? Si Casusa. Si Casusa diri, nag-ara siya sa may nag-perform sa stage. Nagpaubot kay sigarilyo, kaginbuga ka sigarilyo sa hangin. Kag siling niya, God, that's for you. Ang aso nga ginbuga mo sa hangin, hambalan mong Diyos nga para sa imo. Donong insulto ina. Ari pa yan. Sino nga niya ang architect o kung engineer kang Titanic? Si Thomas Andrews. Anong iya ginambal diri? Not even God can sink it. Hindi, bisan ang Diyos, hindi makapalugdang sini nga barko. Ay, napamatudaan. Ano to ni man? Sang April 12, April 12, 1912. Tamo to siya, no? Ang Titanic, nalunod siya. Hindi rin makontrol. Nakabangga sa icebergs. Halin sa England, padulong sa New York. Hindi rin makontrol. Nakabangga sa icebergs. Lugti siya. Okay? Si Marilyn Monroe, isa man ka artista ni, before nga maghimo siya ng presentation niya sa iyang show, ginpalapitan siya ni Billy Graham. Si Billy Graham, isa ka pastor, evangelist, na dito sa Amerika, bantog na siya. Ano ginsabat niya kay Billy Graham? I don't need your Jesus. Hindi ko kinanglan si Jesus. Okay? Insulto niya, na. And then si Campinas. Si Campinas, nagaininom sila sa ilang mga abyan. Sang nahubog na sila, nagsakay sila sa ilang car, kay malakat sila. Di karon si Campinas, ganigin lagas ang iyang nanay. Siling sang nanay niya, my daughter, go with God, and may He protect you. Sili niya, upda ang Diyos. Agod nga halungan, ikaw niya. Kaya just imagine, hubog ro ka mo, masakay pa ka mo sa lakyan, kag maglakat. Anong sabat niya sa iyang nanay? She responded, only if he travels in the trunk, cause inside here, it's already full. Kung sa aton palingwahe, ano maupod ang Diyos? Why rin ti lugar? Sirado ron, it's already full. Di lang-languhon mo ang Diyos. Abi mo sumuli, paglakat nila, inuras na lang, ang inuras sa dugay-dugay,
na aksidente ng ilang nga salakyan. Siling sang ginabasa ko diri, the car could not be recognized what type of car. Do hindi ran makilala kung ano nga size ang salakyan kay ang salakyan yupok gid ano lang guro lata nga do na tapakan guro kang mabagat no. Yupok gid kag ang tanan sa sulod dito sa salakyan ubos man sila. Gintukib natukiban didto nga may itlog nga sila nga gindala nga bisan sang bilog nga itlog wala sang buka. Di lang itlog bisan magsantik lang gani ra, galitik. Sa amo to nga aksidente ang itlog way mabuka, ang mga tao kag ang salakyan guba. Oy, do ka naman no. Bisag pamangkot kita nga amo na. Si Kwan pagid, may isa pagid diri ka babae si Christine Iwet, isa ka Jamaican journalist kag entertainer. Ang iyang hambal diri ang iyang ginsambit diri is the Word of God or the Bible was the worst book ever written. Hambalan mo ang Biblia nga pinaka-worst book ever written. Worst? Anong worst na? Katon pati hindi maayo eh. Sa kumparar mo sa tanan nga libro. Kaya mo ni ang nagapakita diri no nga may mga tao nga wala nila gina-acknowledge kag gina-recognize ang pulong sa Dios. No, pareho kay King Nebuchadnezzar kay King Nebuchadnezzar, kay King Pero, kay King Herod. Kag gina-relate naton ining mga modern famous bala ning nga mga celebrities nga wala man nila gina-acknowledge ang Ginoo sila nga kabuhi. Kag recently ano din natabo sa kwan sa LA to wildfires to. Na tiisar man ta na to si Nikki Glaser to. Kita nyo man no sa kan ginabalik-balik ka lang diya kay agod nga kita mismo may mga learning man sa aton malang no nga mga Christian nga amurag lig naton Ginoo ginalagad no hindi gali pwede malaglagan no ngaton Ginoo nga ginalagad. Si kita tang ginimo ni Nikki Glaser, just imagine ang tanan to nga mga magsilika nga award mga best ra kamo mo mga kampiyon ra kamo nga mga celebrities nga kamong napili sa mga movie industry bala nga kampiyon ang inyong mga performance, just imagine award. Si iban dito ginapasalamatan lang cast and crew 11 mentions, moms 3 mentions. Si Mario Lopez may ginapasalamatan pa siya 1 mention. Pero ang God, the creator of the universe, zero. Why sang nag-appreciate sa Dios na ikaw ganing nga naghambal nga host ikaw dira sa among nga program part ikaw sa creation sa Dios sa sini nga universo di ang lingwahe nga ginambal mo just imagine bilog nga kalibutan ang nagatanaw sa inyo nga program kung paano mo pakanubuon ang ngalan sa Dios mahiyan ang Dios di siyempre mangita man ang Dios ipakilala man kang Dios nga siya buhi nga Dios gamanan nga Dios hindi pwede lang ulang ang iyang ngalan ginlaglag mo sa kabilugan ang tanan nga pungsod nga way kakilala gani ka Dios nagatanaw kaninyo ti karon kun ang Dios hindi maghulag ano nalaragwa na karon hindi siya makilala ng bilog nga kalibutan nga siya gali matud nga Dios ang phrase blood dira nga ginambal sa pero nga that they may know that I am the Lord 52 times nga ginambal kang Bible ipamatud-an kang Ginoo that they may know that I am the Lord. The Egyptians may know that I am the Lord. Amo ra ginhimuan niya kang miracles to. Ginbaka niyang dagat. Nasaksihan kang mga pungsod, nasaksihan kang mga Israelita, kag mga Egyptians nga siyang matuon nga Dios. Hindi pwede lawlawagan. Sa Bible, God is not mocked for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Sa Bible, do we provoke the Lord to jealousy? Are we stronger than He? Pakigan ka blang Ginoo sa mas makusog pa kita sa Ginoo nan tiya mura no ang recently ang natabo sa LA didto nga siguro hindi nanginkuan man all things work together for good nga hoping ang mga tao didto do nakakuan man no nakatalupangod man millions sa mga tao dito kapamati kang pulo kang Ginoo sa ila lugar
gintipon kag ginwalihan sila. Kaya mura, no? Ang balita na nakita naton. Ang ini nga ngalan sa aton Ginoo kag ilabi na gid ang ngalan ni Kristo Jesus. Ini nga ngalan ginsiling sang Bible in Philippians chapter 2. Philippians chapter 2 nga nagasiling diri sa verse 9. Wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, bisan ang mga anghel sa langit, seraphim, cherubims, kag mga angels didto nagaluhod sa pagsimba sa ngalan ni Kristo Jesus. Things in heaven, things in earth, and things under the earth. Magaluhod kay Kristo Jesus, kita nga mga tao, nga mga tinuga diri, magaluhod sa pagsimba sa iya. Ang mga tinuga sa heaven magaluhod man sa iya. Ang tinuga dito sa idalom, kung kadagatan, may lupa man gyapon mo, no? Kaya ang sebed, lupa man gyapon, basi ang mga tinuga pag sa impyerno, magaluhod man kana. You see? Things under the earth. Ti why sila nahadlok sa sini nga pangalan ti ginlangulangon nila ti ara. Ti siguro lain-lain ang mga interpretation kang iban. Really? Inibala kay muan gid man kang Dios basi hindi man. Mayra ka pag naga-puzzle no ang ilang mind kon may kantanan gid bala. Depende. Pero kita yang mga Bible believer why nakita gaduda sina. Kay kamaan gid kita kang principle kang Bible kag kinaya sa aton Ginoo. Hindi ka pwede langulangon niyang ara. Makuan kita na ipakita niya gid nga Diyos siya. Okay? Ginpakita taman sa nagligad ang Psalm chapter 29 nga ang nature ginagamit kang Ginoo nga ipabatyag sa tao nga siya naga-exist. Okay? Ang nature. Sige, dili lang kita mag-end. Kay aton time kulang naman ha. Anor oras 11 ron na. Iba naton mauton sa Ginoo, may mga nalaktan nga importante, di kita lang anay diri ana. Kag again, salamat sa inyong presence padayon sa aton nga pagtipon diri. Magapangamuyo na lang kita sa pagdakop. Lord Jesus, thank you again sa inyong adlaw. Salamat Father sa imong goodness and your faithfulness Father to each one of us. Thank you Lord sang health, thank you Lord sang provision, thank you sang protection, thank you for everything what you have provided, Lord. And sa siniman nga aga, praying, Lord, sa makuturan, sang protection sa ilang mga dalanon, ikaw magahalom sa tagsa-tagsa. Taghatag sang strength and wisdom. And also praying to our brothers and sisters in the Lord abroad, ikaw, Lord, maghatag protection and comfort man sa tagsa-tagsa sa ila. Salamat, Lord, sining adlaw. Kaya ginabalik naman pagsalamat ka pagdayaw. In Christ's mighty name, amen and amen. Good morning. Atagtaton. Please open your hymnals in hymn number 10, The Old Rugged Cross.
despised by the world, has wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left His glory above to bear into dark Calvary. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true. In shame and reproach gladly bear. That He'll call me someday to my home far away, where His glory forever I'll share. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Sige, thank you din sa ating song. Kag aton na paibalo sa kay Easter Faith no. Next this week iya na patron. Kaman makita no? So, para sa iya. Siguro pang kita karon nga itong offering ipantayin no? Iyan kita sa iya kung may kulang ikanta tugangan ka. Sige, ang atong offering karon katay Easter Faith at malayo to di kita kakadto to no. Kung bidak pagkanto sa Kalibo no? Kalibo. Sige. Praying sa kay Easter Faith at kay Pastor. May fellowship kita sa Sabado, atong nga young people, Sabado, di nga ni ato tabi niyo. Pastor dito. Partition. Sige. Sa Sabado, no? Si Manang Initial why siya diri kay may importante nga dilatan no pray kay Manang Initial. Sige. Kay Manang Antonio. Sige, maghahatag kita sa special number kung may ala kita. Special number. Special number. Okay, si Toila. Wala niya po music. Ang paborito ni Lola Uzi ako, paborito ako. Kaya maulitin siya. Sige. Oh Lord my God,
consider all the words I have named. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur, and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart, and I shall bow with humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Sige, thank you kay Totoo Ilay. Dara no, aton na Ginoo dako siya. How great thou art. Hindi ka pwede ma-question ang iyang pagkadako. Mutubag liga sila naton nga hindi pwede magsiling ang peace nga sa paglupad niya sa kawaan, masiling niya kasi may pungguan siya sa kawaan. Hindi man magsiling ang isda sa dalom sa dagat nga basi nga may bungguan man siya. No, tama kalapad ang kadagatan, tama kalapad ang kahawaan. Ang marang atong Ginoo, tama ka dako siya. No, nga hindi naton siya matagan sa limitation ng iyang pwede himuon sa atong mga kabuhi. Okay? Because He is great ang atong Diyos. Sige, dugangan ta sa isa pa, may other choir, no? Do we have choir? Ato natin.
sa atong choir this morning, humble yourself before the Lord, your King. Okay? So, relate kina sa atong kan sa discord natin ang humbleness. Kinanglanon sa Ginoo para sa aton. Subo nga siya humble man nga Ginoo nato. Sige, kaga sininga time, di na magpadugay kaga sa gihapon ang atong nga dulot para sa Ginoo, ginagamit nato ini sa mga para sa iyang buluhaton, no? Kaga kamong nakaibalo, kaga ang ginakita man sa Ginoo mga kintuyo. Magkapangamuyo kita for the offering and the request, no? Ma'am Virgie to pray. Subong nagabaylo ang klima, no? Haling kita sa mabugnaw haling naligan mo siya mga tutusubok mamadros kaya po ng hangin kaga mainit, no? Ang atong lawas nagabaylo man ang nag-adjust man kang atong chimpo kaga mainit, mayabuok so nagkakaturato ka po nila iban sa ato nagaubo, no? Nag-allergy kita sa yabok. So halong lugar nga paghan. Sa aton mga Biblia, sa aton katapusan na pagtuon diri, diri kita sa libro kang Philippians chapter 4 sa aton mga Biblia. Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. Okay. Verse 10 through verse 20. Basaw na kung diri, sunda sa inyong mga mata. But I rejoice in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again, wherein ye were also careful, but ye lack opportunity. Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ which strengtheneth me, notwithstanding ye have well done that ye did communicate with my affliction. Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. For even in Thessalonica ye sent once and again unto my necessity, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. But I have all, and abound, I am full, having received of
Epaphroditus, the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well pleasing to God, but my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. Now unto God and our Father be glory forever and ever. Amen. Lord, update kami sining meditation liwat sa imong mga pulong. Tagi kami sang kaalam sa pagangop kuno ng mga bagay diri nga makita namon sa amon man nga magamit kag dugang nga pagkilala sa imong mga pulo. Update kami sining ation in Christ's mighty name. Amen. Tiguluhan nato nini fruit that may abound. Fruit that may abound. Bunga nga maga-abound pagid siya, magadugang pagid. Ang ini nga church sang Philippians o Philippian church, part ini siya sang Macedonia. Macedonia. Kag ini nga church na tukod ini siya during sang Acts chapter 16 verse 12. Na-remember nyo si Silas, si Paul and Silas nga preso sila dito sa Philippi. Kag ang sa gindakop sila dito, ang Philippian jailor nga nagabantay dito sa ila, kag nag-earthquake, kag nagwa ang mga preso, kag nahadlak ang jailor kay ti responsibility niya sa labton niya nga guwa ang mga preso, ti kinulbaan siya. Sabi niya naglakat ang mga preso, sila ni Paul, wala, diri lang kami. Ti sangulihi na mangkot siya, what shall I do? Ang niya diri sa Acts chapter 16 verse 31, what must I do to be saved? Sila ni Apostle Paul, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Amo na siya ang pagtukod sang sini nga simbahan. Kag ang first dira nga convert amo si Lydia. Si Lydia, now please open your Bible in Acts chapter 16. Ginsambit dira sa verse dira sa may verse chapter 16 verse 14, 16 verse 14, and a certain woman named Lydia, a seller of purple, of the city of Thyatira, which worship God, heard us, whose heart the Lord opened, and she attended unto the things which were spoken of Paul. So, ini ang first convert amo si Lydia. Isa ka babae nga negosyante nga iya negosyo mong mga tila nga purple. Kag hindi ni siya basta-basta nga negosyante si Lydia. Kay sa nature kang iya palang nga negosyo, marahalon diya nga sahi kang negosyo ang purple, no? Now, the first convert diri was Lydia. Kag ang kadua diri amo ang Philippian jailor. Kag ang iyang household, kag ang household man ni Lydia. Amo ni siya ang ginpamuno sang sini nga simbahan. Now ini nga simbahan, this church love Paul. Palangga nila si Paul. Kag palangga man ni Paul ang ini nga simbahan. This church was unique. Unique. Pinasahi sa iban nga mga kasimbahanan. Kag ang iya nga uniqueness diri, believe the blessing and of abounding fruit na nagakabuhi sila sang pagpakamaayo nga may pagkugana sang abounding fruit ang ilang nga kabuhi. Kag amor gani ginambal ni Apostle Paul diri sa verse 17, dito kita sa ginbasa naton in Philippians chapter 4 verse 17, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Waay ako naghandom sang regalo, kundi ang akin handom bunga that may abound to your account. Ang akin handom nga kamo, magtubo kamo, magpamunga kamo, magmatutom kamo sa Ginoo. Ang ini nga church sang Philippi, do opposite ini siya sang simbahan man diri sa Corinto.
kung basahan mo ang Korinto, amo diyang pinaka problemado nga simbahan, sa tanan nga simbahan, nga gintukod ni Apostol Pablo, opposite ini siya sa simbahan sang Pilipay. Waay kita sa nakita diri nga may kasawayan ang sa Apostol Paul sa sini nga simbahan. Okay? Kay ini nga simbahan, amo ini siya ang nag-sustain kay Apostol Pablo. Sa tion nga sa Apostol Pablo sa prisuhan, amo ini sila ang nagabisita didto kag nagapadala kag nagabulig kay Apostol Pablo. Kag din si Apostol Pablo sa mga kasyudad nga ara sa ministry naga-pioneering work, gina-support gyapon nila si Apostol Pablo. Tisilin Apostol Pablo in verse 15, tanawan nyo, now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. Kamu lang. Why sa ibang kasimbahan, kamu lang gid naga-communicate sa nanungod sang pagbaton kag paghatag, kamu lang gid. Now, amo dia ang appreciation ni Apostle Paul sa sini nga simbahan. Now, ini nga church, this church had a history of generosity. May istorya ang ini nga simbahan, kag ini nga istorya, isa ka istorya nga makita sa ila ang pagkamaalwan nga simbahan. Basi amo man ni inisya nga simbahan, diri ang ginatuman ni Apostol Pablo bala sa Korinto, nga ginpaggid niya diri sa mga tumuloob sa Korinto, nga siling niya ang mga Macedonian Christians dito, tanawon tabla sa may sa 1 Corinthians chapter 8, ginmention Apostol Pablo dira. Ang Macedonia lang, no? Kaya ang Macedonia part ina sang isa sa mga syudad dira sa Macedonia ang Pilipay. Now, in 1 Corinthians chapter 8, ano na, 2 Corinthians, I should say, 2 Corinthians, chapter 8, sila na Apostle Pablo, verse 1, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Kaya Macedonia nga ini, kuha siya isa ni do, kuha siya, isa ni ka state kung sa Amerika pa, o kung isa ka probinsya, nga may mga kasyudad dira. May mga kasimbahanan dira. God on the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Ang ini nga simbahan, mga kasimbahan dito sa Macedonia, kag we believe nga ini ang ginatubad ba ni Apostol Pablo dira amo ang Pilipay, nga ining mga Christian dito, mga kasimbahan dito, how that in a great trial, may mga pagtilaw man sa kabuhi, may mga kamag-atan man sa kabuhi, pero makita sa ila ang abundance of their joy. Bugana sa kalipay. Under deep poverty, madalom nga ka poverty, abounded unto the riches of their liberality. Ano ang sekreto? For to their power I bear record, yea, and beyond their power, they were willing of themselves. Para ang willingness gali sa ila. Ano ang sekreto nila? Ang sekreto sa ilang nga pagkaalwan, amo si Kristo Jesus sa ilang nga kabuhi. Nga nangin maalwan sila. Kay siling aton kaina, nga ining Macedonian Christian, makita ilang nga uniqueness nila. Tungod nga ini nga simbahan, nangin maayo nga partner ni Apostle Pablo, a true partner of Apostle Paul. No? Kag in good times or in bad times, ara,
padayon sila nga naga willing to help and support to Apostle Paul. Even nga si Apostle Paul, he was in the darkened prison cell, ara na priso siya. And yet makita ang ilang nga pagsuporta. They communicated with him in his affliction. Nagka-communicate sila kay Apostle Pablo. Nga as if nga daw ila affliction. Kung ano ginabatyag ni Apostle Pablo, ginabatyag Manila ini. Kag ini nga simbahan, naga-encourage kay Apostle Pablo, encouraging him, lifting him up sa ilang nga pagpangamuyo, weeping with him, rejoicing with him, ining mga tumuluo nga ini sang Pilipay. Kag naga-minister sila kay Apostle Pablo, physical, emotional, kag spiritual. Okay? Ang ini nga simbahan. Kag ang ini nga simbahan was an extraordinary nga istorya sang ilang simbahan. Again, sinaton kay na because of their generosity. Ang pagkaalwan nila sa sininga simbahan. Now ginsambit ang tinaga diri kay na sa Philippians, ang tinaga nga care, no? Ibalik naton dito kay na sa verse 10. But I rejoice in the Lord greatly that now at the last your care of me hath flourished again. Ang inyo nga pagtatap sa akon. Kaginsambit man dugang dira sa may verse 14, notwithstanding ye have well done that ye did communicate with my affliction. Okay? So, ang ini nga simbahan, kwan kay Apostol Pablo. Nagadumdum kay Apostol Pablo. Kag makita nilang ang ila diri nga generosity. No? Matinatapon ang ini nga simbahan. Kag naga-communicate kay Apostol Pablo. Kag nagahatag sang ilang nga contribution man sa kay Apostol Pablo. So amo ini nga simbahan, no? Generous church ini ang simbahan sang Pilipay. Kag ang number 2 diri nga makita hindi lamang ang ilang nga generosity, makita man ang ilang nga diversity of productivity. Diversity of productivity. So ini nga simbahan productive siya. Nga simbahan tama ka productive. Ang ilang nga productivity diri tungod sa ilaman nga relasyon nila kay Kristo Jesus nga mabakod ang ila relasyon sa Dios. Kag ginsambit ni Apostol Pablo in verse 10 again, but I rejoice in the Lord greatly that now at the last your care of me hath flourished again. Flourished again. Darwa ka words, flourished again. Flourishing. Liwat. Meaning nga hindi lang nga once lang nila ginimo, twice, thrice, kag many times nga ginahimo nila ini para kay Apostol Pablo. Ang ilang nga care, ginapakita nila pagi sa actual, sa action, ang ilang care kay Apostol Pablo. So, productive ini nga simbahan. Do pareho bala kang bulak o kung kahoy nang naga-blossom siya, no? Blossoming and blooming nga kahoy. Ang kalimbawa sa sining nga simbahan, amo ini siya. No? May isa ka kanunig, may mga visitors nga nagkadto sa isa ka flower garden. Natingala sila nga kanami sa mga kwanginyo nga mga bulak. Ang hambal sang kwan sang kwan dito sang caretaker kang mga garden siling niya, sir, hindi kami pwede magpatubo sang bulak dire nga tagtatlo ang iya nga sanga. Na? Kundi nga naga-focus kami sa single nga kwan lang, single trunk lang ang bulak. Kay siling niya,
makafocus ang bulak, ang tanan nga nutrients nga ginasuyop niya, magatadto lang siya sa isa ka focus, sa isa ka bulak, nga hindi pwede nga madamo ang iyang mga branches. That is why nga amura ang manami nga resulta sang bulak. Ang aton gali nga kabuhi kung nagakonsentrate lang gali kita sa kay Kristo Jesus, nga waay kita, hindi kita ginasidetrack ang iban nga bagay, fully concentrated kita, kag focus kita kay Kristo Jesus, ang aton gali kabuhi, mangin, siya, mangin mabinungahon gali siya nga kabuhi. You see? Why siya naga-sidetrack? Focus siya sa kay Kristo Jesus, naton nga kabuhi. So muna ang iyang nakita nga productivity sang sining simbahan. Kag ang ikatatlo diri nga makita naton ang ilang ministry of prosperity. They had a ministry of prosperity. Ang ilang ministry nangin prosperous. Mainuswagon ang ilang ministry. Isli naton kay na bunga sang ilang man nga generosity, bunga sang ilang nga productivity, kag nangin prosperous man ang ilang nga ministry tungod nga makita ang ilang nga ang ilang gid nga fellowship, hindi lang sa pag-fellowship of celebrations, kundi nga naga-fellowship sila even in trials sila nga kabuhi nga caring one another, no? Helping one another sa ilang mga burdens, nagabinuligay sila sa ilang mga pagtilaw sa kabuhi. Amo to bili siling naton kay nga si Apostol Pablo ara sa prisuan, ginabisitahan nila didto. Kag ginahatagan sa ilang masarangan nga mahatag. Kag bisan sa Apostol Pablo, diin siya nga mga churches nga nagapioneering ara gyapon ang support nila kay Apostol Pablo. Tama ka generous ang ini nga simbahan. Kaya mura galing ang bisan nga deep poverty but riches in their liberality. Kaya ang ilang ang root kang ilang pag-alagad sa Ginoo is depend ng ilang relationship sa God. Willing, sila sa willing of themselves, no, to the Lord. Okay? So, nangin prosperous diri. Ang prosperity kang tao, di ba nga silinsang Bible, kag ang success, siling nambal sa Joshua 1:8, ano kanindra? But the law of the Lord, kanindra, shall meditate day and night, kag whithersoever thou goest, ang silindra ni sang God, ano ni Moses kay Joshua, nga ang Ginoo magatag sang success basta ginameditate lang iya nga pulong according to Joshua chapter 1 verse 8. Ano nga balira? Joshua 1:8. Joshua chapter 1 verse 8. The Bible says, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success." So, hindi pwede gali natin ma-separate ang pulong kang Diyos in terms of success o prosperity sa atin nga mga kabuhi. Okay? Ara gid ang Diyos nga nag-guide sa aton. Ang prosperity and success ara sa nagahalin sa Diyos. Kag ginhambal man sa the book of Psalm chapter 1 nga ang aton kabuhi mangin kaangay sa isa ka kahoy nga gintanom sa kilid sang suba. In verse 1, chapter 1, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night." Amo man to meditate day and night. Amo man diri, meditate day and night. "And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper." Prosper. Ito kilagin subject mo ng prosper sa Joshua 1:8.
Ti diri amo ni ang nakita ta diri ang sekreto nga nangin generous ang ini nga simbahan, nga nangin productive siya, kag nga prosperous siya tungod sang ila sekreto nga ang ila nga kabuhi nga mga Kristiyanon napundar gid iya sa pulong sang Dios nga ginpangaral nga Apostol Pablo sa ila nagtubo gid sila. Amo to sila naton kinanga fruit that may abound. Ang bunga nga nagatubo sila, nagadugang. Ti amo dia ang nakita tagali nga simbahan nga nami kopyahen nga kinaiya sang simbahan nga mangin sa aton man. Okay? Ti amo nang bunga sang ilang nga kabuhi tungod sang ila relasyon personal sa kay Kristo Jesus. Okay? Si Abraham Lincoln sang dito siya sa abong pangtilipon si Abraham Lincoln ngayon samtang nga nagalakat sa dalan may nakita sa dito nga bata kag ini nga bata nasapwan niya nga duay ginasapak sang mga tao dira sa tubang niya puro natulupangdan ni presidente. Nakita niya ini nga bata malapsi kag maluya siya. Faint and pale. Gintawag siya ni President. Sila niya, come here, son, and tell me what you want. Hambal sa ako kung nung imo gusto. Ang edad sang bata, 15 anyos. Karon, hambal ka kung nung imo gusto. Siling sang bata, nagpalapit ang bata, advancing slowly and timidly, na nagahuya-huya pang bata. The young man said in a weak voice, naghambal siya sang maluya nga tingog. Luya ya tingog. Sila niya, Mr. President, siguro hinayan ka lang, hinay man ya tingog. Mr. President, I was a drummer in a regiment, but I became sick and have been in the hospital for many weeks. Sila niya, ako drummer man ko, Mr. President mo. Nasatod pa ako, may mga pros mo lang dyan, may mga drums kung may mga okasyon. Drummer man siya. In a regiment. But I became sick. Nagmasakit ako. And have been in the hospital for many weeks. Ara ako sa hospital sa pila ka mga semana. This is the first time I've been able to get out. Isli nga, subong nga tion, may tion ako nga nakagwa na siya. And I was hoping you could do something for me. Tigiyagin man plano, galing nga pakikitaan niya gid ang presidente. I was hoping you could do something for me. Si presidente, no, Lincoln looked at him kindly and asked him, niya, where he lived. Din siya ga-star. Ang sabat niya, I have no home. I have no home. He answered, where is your father? He died in the army. Where is your mother? Continued the president. My mother is also dead. I have no brothers and sisters and friends. Beginning to sob, the teenager concluded, nobody cares for me. Why gid sang tao nga nagatatap sa akon? At nagapakitluoy siya. Lincoln's eyes filled with tears. Tulo iya luwa. He looked a pencil and wrote a note to an official who would act upon his request immediately. The note said, care for this poor boy. Sila niya at ipananyo ang ini nga bata. The distressed lad never forgot that act of compassion. So, amo ni, no, ang nakita nga example nga sa ministry, amo man supposed to be kuntani ang atan nga mga kwano, ang atan nga feeling nga ang bulaton nga ginhatag sang Dios sa aton, ginakare naton siya. Ginahalungan naton siya, ginakare naton siya. Subong nga nakita naton diri mga tumuluo diri sa may Church of Philippi
nga mo ini ang makita tang mga nami nga tularan ang ila nga pagpangalagad sa Ginoo. Nangin generous sila, ngin productive sila, kag nangin progressive ang ila kabuhi. It's because ang sekreto amo si Kristo Jesus sa ila nga kabuhi. Na? Di kabay pa man nga ini nga simbahan, mangin isa ka manami nga hangkat para sa aton nga i-focus naton ang aton kabuhi sa kay Kristo Jesus, no? Kaya nga aton nga kabuhi mangin kung naga-concentrate kita kay Kristo Jesus, naghatag sang heartwarming ang aton nga tagipusoon, no? Kung ginatagan naton siya when we fix our eyes toward Him, no? Naghatag sang heartwarming reality sa aton nga mga tagipusoon, sa aton kabuhi. Anong siling sa isang kanta? Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. So ang aton mga mata tulokon ta si Kristo Jesus. Kaya mo diyang kabuhi sa mga Philippian Christians diri ang ilang kabuhi nga manani nga tularan ang ilang kabuhi, no? Kung priority na to si Kristo Jesus, wayran kita ginapana, wayran man kita siguro sulong nga ginapost kita, di ba? Makadto kita sa simbahan, wayran man tinagasugo ko natin nga makadto sa simbahan. Di kita man lang mato-mato, di ba? Because we love the Lord Jesus Christ. Kung buruligan, wayran man kita gambal nga atagan ta sa amo ni. Do ginasukmaan man lang kita kangatan nga konsensya nga atagan ta. Buligan ta. Amura ang kaniya kang mga Kristiyano. Kung mangdaag kita kakalag, wala man ti tao nga nagatudlo ka nga mandaag kita kakalag, kita gani ga mato-mato man lang kita, mag-witness sa tao, gatag sa mga blason, di ba? Kaya murang conviction ta mo. Okay? Ang wali ni Pastoras man sa nagligad, no? Kita taman kung anong luyag nga ipalambot ka nga mensahe, ang pagbinuligay sa ministry. Kung hindi nyo pagturuan itong mga bata na to, ining mga bata, ang ila kabuhi, maruwin ang kabuhi nila. Meaning nga may vision kita nga luyag ta nga himuon, no? Ang ina nga mga bagay. Wayron ti tao nga nagasugo ka nato. Kundi mag-participate kita, mag-contribute kita sa mga bagay na nga dapat naton himuon for the ministry. Amo dia ang nakita ta sa sininga church sang Church of Philippi. Okay. Wayron ti ang simbahan naton rak ang plano sa aton simbahan nga in one or the other, makahimo kita sa mga bulaton sa Diyos. Prostitute nga dapat nag-participate kita. Nagabinuligay kita. Amo diyang simbahan sa Pilipay. Okay? So, dili lang kita mag-end. Kaya nga tayong kulang na, no? Kag magatakop na lang kita sa isa kapag pangamuyo. Lord Jesus, thank you again sa siningamon nga meditation sa imong mga pulong. Gin-remind namon ng amon mga self diri nga sa nakita namon nga kabuhi ka mga tumuluo sa Pilipay. Manami tularan ginong ilang mga kabuhi kag kami Lord nga gamay namon nga simbahan, salamat Lord sa mga kauturan man sila padayon nga pagsalig sa imong nga mga pulong kag sa sining among nga simbahan Lord nga nagakinanglan kami Lord nga ang amon man nga mga buluhaton magsangkad kag mangin productive kag mangin progressive man ang amon nga mga buluhaton sa sini nga simbahan kag iba namon nga simbahanan man isa lang gid ka tinutuyo namon ngang imong ngalan ma propagate namon Lord makaibalo namon sa iban kag gamita kami sa amon nga masarangan ang ini nga among nga simbahan kag kabay pa man no Lord nga mga tumuluo ara sa gyapon nila pagsalig sa imong pulong kag ang amon nga mga contribution, ang amon generosity gamita ini sa pag pabatyag man sa iban nga ara sa kinanglanon Ginoo. Kag nagapati kami nga ara sa imo ang pagpakamayo gid. So salamat Lord kag may makuturan kami nga physically, emotionally tired Lord ang amon makuturan and spiritually ka Lord maga-strengthen sa ila, maga-replenish ang strength nga ara sa ila, maga-re-energize sa ila. I-encourage sila, Lord, sa pagatubang sa mga
ginatubang namon sa dalawang tanan mga trials sa amon mga kabuhi. Nagapati kami Lord nga ini nga mga pagsubok, masarangan namon ini kay ikaw man nagsiling nga buligan mo kami Ginoo. As Apostle Paul said, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Buligi Lord ang mga kauturan sa tagsa-tagsa sa among tanan. Salamat sa sining adlaw sa amon nga pagtipon, kag ginabalik kinamo ng pagpasalamat kag pagdayaw sa imo kay Kristo Jesus nga among Ginoo. Ini gid ang amon nga pagpangamuyo kag sa liwat. Amen and amen. Good morning everyone. Okay. Sige, magatkop kita sa aton mga kalantawon. Diyan na sa aton mga himnal. Sa himnal na lang natin. Di kita sa hymn number 149, our best. Hear ye the master's call, give me thy best. Okay, ready? Sing. Hear ye the master's call, give me thy best. For be it great or small, that is his test. Do them the best you can, not for reward, not for the praise of man, but for the Lord. Every work for Jesus will be blessed. But he asks from everyone his best. Our talents may be few, this may be small, but unto him is due our best, our all. Wait not for men to look, did not their slight. Winning the smile of God brings its delight. Aiding the good and true, never goes unblessed. All that we think or do, be it the best. Every work for Jesus will be blessed. But he asks from everyone his best. Our talents may be few, this may be small, but unto him is due our best, our all. Number 3. Night soon comes on apace, day hastens by. Walk and work for face, testing on high. All may we in that day find rest with rest, which God has promised those who do their best. Every work for Jesus will be blessed. That he asks from everyone is blessed. Our talents may be pure, this may be small, but unto him is due our best, our all. Okay? Sa liwat, may agig nga aga, kag magatakop kita sa pagpangamuyo, aga sa gihapon pa natin si Pastor Sam sa pagtakop. Salamat. Kaya, Papa. Salamat sa kabuhi. Salamat sa tulong na nag-remind sa amon. Ano amon mga nasuntun. Ano dapat amon manon. Ano dapat amon mga hilimuon sa inyong mga hilimuon. Lord, salamat kay Pastor, kay Ma'am. Salamat sa mga tagsa-tagsa mga diri. Salamat sa mga tao na ginagamit mo sa Diabon. Maging tulong at maging blessing. Salamat kay Lord sa inyong kaayo. Sa biyak sa among kapaslawan, sa biyak sa among hindi magpatutong, ikaw naging matutong sa biyak. Sa amon sa pagmalangga, sa pagmuno, sa pagintindi, at sa pagpatawad sa among mga kasalanan. Lord, tagay kami ko sa pagkakapod, muni ang mga kinaunan na dadlaw, sa among trabaho, dahil pinaalam, tagay kami ko sa pagkakapod, na ma-overcome ang mga pressures, ma-overcome ang mga bagay-bagay,
oras, mauso ang ubo, naiyak ko. Okay, dapat na pwede kita. Sige, good morning. Sige. Manyaga kita. Ay kita, pwede ka. Kakaroon sa kamera kita na meeting.